Hands-on demonstration on data processing and data management. Encode. So we'll go on to the next worksheet. Punta na po tayo encode. Dito sa encode, what we'll do is, ngayon gagawa na tayo ng ating sariling database from scratch. So, isa side by side ko po muna. Side by side yung ating Excel worksheet, pati yung ating applicant. Ayan. So, halimbawa, may nag-apply na sa atin, may nagpasa ng application regarding dun sa ating scholarship. Nag-offer yung LGU natin ng scholarship, then may mga applicants tayo for that. So, gagawa tayo ngayon ng database ng mga nag-apply, ano yung mga detail, paano natin sila i-contact, and so on. Para later, kung halimbawa, may maisip tayong criteria na halimbawa, itong specific school lang pala yung bibigyan natin ng scholarship, or from ganitong barangay lang pala, or ganitong city, yung allowed, or yung target na mabigyan ng scholarship, pwede natin gawin sa ating database. So, again, punta po tayo dito. Makikita natin, itatype po natin lahat yan ng entry sa ating encode worksheet. But, may shortcut po tayo dito. So, hindi na po natin tatype lahat, like yung national ID number, first name, ganyan, from our PDF since may data dictionary po tayo. So, halimbawa, yung brute force talaga, itatype natin na ID, NO, ganyan. So, may alternative po tayo dito, especially if gawa na po yung ating data dictionary. So, pupunta po tayo sa ating data dictionary. Ayan. I-select po natin yung B5. Again po, select natin yung ating B5. Then, Control, Shift, Down. Yan, mag-shortcut na po tayo. Again, especially useful po itong shortcut na to. Click po tayo ng isang cell. In our case, it's cell B5. Then, press Control, Shift. Sabay-sabay po to. Control, Shift, pati down arrow. So, technically, it's a shortcut for highlighting. Instead na, halimbawa, i-highlight natin isa-isa. Ganon. The-drag natin. Pwede din naman. Ang problema lang nito, what if may 100 applicants ka? Worse, 1 applicants ka, i-drag mo yung pababa. So, yung shortcut po natin is, again, highlight B5. Ilagay nyo lang yung cell sa ating B5. Yung cursor, Control, Shift, Down. Ayan, highlighted na lahat. Then, right-click, copy, or yung shortcut pang isa is Control, C. Control, then press natin yung C. Once we do that, makikita natin na dapat may moving dotted lines. So, may moving dotted lines dapat, ibig sabihin, active yung cell na yon and kinopy mo siya. So, we go back to encode. Ayan, ilagay natin sa B2. Then, we right-click. Makikita natin yung mga options to paste. Ito yung normal. Ito yung paste as values. Yung kailangan natin is transpose. Ayan. Once we click transpose, ayun, automatic may columns na tayo for our database. Again po, this is especially useful if gawa na yung ating data dictionary. If hindi pa gawa yung data dictionary, magma-manual typing po talaga tayo dito. And the reason behind ay leave A1, cell A1 blank, kasi maglalagay ako dito ng applicant number. Bakit? Kasi mamaya kapag magsosorting, filtering, data validation na tayo, pwede pa nating ibalik sa original arrangement yung ating mga applicants. Kasi halimbawa, kung walang app number na yan, kapag nag-sort na tayo mamaya na halimbawa, sinort natin sila by age, hindi mo na siya may babalik sa kung sino yung unang nagpa, sino pangalawa, and so on. Okay po? So, useful din po yung itong pag-add ng app number or yung application number or applicant number in our case. So, mag-add ka lang ng 1, 2, and 3, and so on. Kasi kahit i-jumble mo siya mamaya dito sa ating birth, kung kailan sila pinanganak, ganyan, or yung sort mo sila, kaya mo pa din siya ibalik original arrangement nila. Transpose. What if ayaw nyo pong i-right-click kanina? So, balik natin. Kapag hindi nyo po mahanap yung transpose sa right-click, one way of doing it, punta tayo sa Home tab. Ayan. Top leftmost, sa clipboard group, makikita nyo po yung paste. Ayan. May ilalabas din pong option dyan. Kapag dinrag nyo, transpose is, ito yung itsura niya. Yung row, ginawa niyang column, and vice versa. Ayan.
Okay po? Okay. So next, nakagawa na po tayo ng column. Especially useful, mag-add tayo ng applicant number, app number. Again po, magagamit natin yan mamaya kapag nagsusortering na tayo tapos gusto natin siya i-rearrange pabalik sa original order or arrangement nila. Okay, so for now, ita-transfer na natin yung mga nagsagot ng ating survey or ng ating form. So we have applicant number 1, ito, applicant number 1. So yung applicant number 1 natin is, okay, wait, let me check. Sir, ipipaste lang ba after siya i-copy? Yes, ipipaste lang po siya, pero transpose po. Transpose na pasting po tayo, hindi yung normal na Ctrl-V. So ngayon, what I'll give you is around 10 minutes to type this. So technically, ita-transfer nyo po lahat ng data na nakalagay sa ating applicant's form o yung PDF file natin, ilalagay na natin ngayon sa ating database. Sa entries po na may code, ayan, ito po yung next na sasabihin ko actually. Sir, sa entries po na may code, example given is yung sex, should we type 1 or 0 or the values po talaga male or female? Yan po yung reason kung bakit naglalagay tayo ng code kasi mas madaling i-type yung 1, 0 kaysa male or female. So, since for ano lang muna to, demo, kaya tinype ko muna yung female. But kapag gagawa na po tayo, sa next step ng ating sa next worksheet, ito na po yung gagawin natin. 1010 na po tayo. Kaya tayo may code sa ating data dictionary. Ayan, yung sagot po is mas madali, 1010. Ayan, pero for now, pinakita ko lang po na what if wala talaga tayong codes at all. Tatype mo lang yung word. Ito, yung rationale po behind ng pagdalagay ng codes is mapadali yung encoding, especially if magta-type tayo ng hundreds or thousands of rows of data. Mas madali mag-type ng 1010, lalo kung may number pad, may numeric pad yung ating keyboard. Yung magkakatabing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa right side. Ayan, pag may ganon, mas mabilis po yung buhay natin kapag one row lang yung tatype kasi yung male, female. Ayan po. So for now, yun po yung next na i-erase ko mamaya. Okay, so okay po. Pa-explore po ulit ng ating home and yung clipboard group, dapat may paste options po doon. If hindi po gumagana sa atin yung Ctrl-V or yung right-click, dapat yung dito po sa ating home tab, yan, isang alternative din po yun sa ating pasting if hindi po talaga natin ma-paste. Okay po? So ito, i-change ko na. So what if, itong sinabi nga kanina, yung sa male and sa female, instead na male or female, pwede kong i-type na 01 na lang. So, for example, balikan natin si Marcelo Ernesto. Male siya. So, yung code natin for male is 1. Again po, yung codes natin is tentative lang. Ako lang nag-set. So, pwede pong palitan yan. So, halimbawa, ayaw nyo ng 01, gusto nyo 1, 2. Pwedeng 1 yung male, pwedeng 2 yung female. Or kung gusto nyo naman na 1, 2 na female naman yung 1 and male yung 2, pwede po yan. As long as specified sa ating data dictionary kung ano yung codes natin. Okay po? Okay, sige. Dun po muna tayo. So, maglalagay tayo ng codes mamaya. Didemo po natin kung paano kung tinype na nila ng male, female. Mas maganda kung naibigay mo sa kanila yung database na may data dictionary na hindi pa nila natatype yung column ng sex. Kasi by then, ano nila na, instead na i-type ko yung word na male, type ko na lang yung code for it, yung 1. Di ba? Mas madali. Okay po, yung assumption po dito is wala pang codes muna or hindi pa alam nung nag-encode. Meaning, hindi umabot yung data dictionary, for example, sa ating pinagbigyan ng database. Okay, so yung next task lang din natin, tatype lang din natin yung kay Shelly. Ayan, kung sino may nakatapos, good po. If hindi po natapos, don't worry kasi lahat naman po yan makakover natin sa ating next worksheet. Na-paste ko na sir, but pa-downward. Ayan. If na-paste nyo na po siya na pa-downward, may lalabas po na control. Sa lumabas po na control,
select nyo po yung, ganito po kasi yan. Ayan, may lalabas po na paste options. Itong control po sa lower right. Pag makita nyo po yan, click nyo lang po yung ating caret, then select nyo po yung transpose. Same lang din po yun. Ayan. So, focus po muna tayo sa ating Excel file, encode. So, what if, again, yung good practice na sinabi po natin kanina, mas maganda na in-apply po agad natin ating data validation before po tayo nag-encode ng ating mga data. Ayan. So, if naalala po natin yon, ayan, yung apply natin data validation before po tayo mag-encode. So, for our data validation, ano po kaya sa tingin nyo yung pwede nating applyan ng data validation given ng ating data? So, wait, allow me to stop share first. Side by side ko ulit yung ating application. Ayan, by side ko po. This one, ayan. So, ano po sa tingin nyo kaya yung data set or ano yung mga column headers na pwede nating applyan ng ating data validation? Sa tingin niyo po ba yung ating national number, pwede po ba nating applyan ng ating data validation? Ayan, may nag-chat po. Cellphone number, yes. Phone number is 1. Ayan. Okay. So, is it a yes or a no? Yung data validation sa ating national ID number is actually possible. How so? Check po natin yung national ID number. National ID natin is how many digits? We have 12 digits. Then, may tatlong dashes. So, we now have a total 15 characters. So, pwede po tayong actually mag-apply ng validation sa ating ID number. So, to do that, highlight lang po natin yung ating column. So, to do that, ito po, punta tayo sa B. Hanggang lumabas po yung arrow down na black. Then once we saw that, click, pause data, data tab, data validation. Ayan, apply po tayo ng text length. Since alam po natin na 15 characters yung ating national ID number. Ayan, so pwedeng i-block na lang po natin yan. Then, the data is actually equal to 15 characters. 16, typo, mali, 15 dapat. Ayan. So, again, from any value, or really any value po yan, papalitan po natin ng text length, then equal to, then we'll change it to 15. Then, once we change it to 15, press lang po natin yung OK. Ayan. Okay. Ayan. So, dapat, pag magtatayo ng halimbawa, 1, 2, 3, 4, dash, 567, dash, 8919, dash, 5, bawa, 15 characters yan. Kung na-typo, halimbawa, nasobrahan nung encoder, ng 16, pag tinype niya, hindi na siya i-accept ni Excel. Automatic i-reject na siya kasi excess yung number of characters niya. Kapag less than, ganun din. So, halimbawa, 1234 dash 567 dash 891 lang nilagay niya. Enter. Ganun din. So, again, maganda po na i-apply na yung ating data validation bago tayo mag-encode so that mafi-filter po ang Excel kung ano yung mga values na ilalagay natin sa ating data. Hindi na agad siya i-accept. Ayan. So, another variable na pwede nating applyan ng validation is actually sex. Why sex? Kasi may code po tayo for sex. It's either 0 or 1. So, pwede po tayong mag-add ng data validation for it. Same lang din ang ginawa natin sa ID number. But this time, instead of number of characters, palitan po natin siya ng list. Yung list natin is 0 pati. Pwedeng 0, 1. Then, ayan. Kung tatype tayo, yan, 0, 1. 0, ganyan. So, it's a female. Tapos kapag 1, male. So, magtatype yung halimbawa ng 2. Na-type na naman. Katabing number ng 1 yung na-type. Hindi na siya agad i-absorb ni MS Excel. Okay po, yan ping kagandahan. In-apply muna natin yung data validation before tayo nag-encode. So don't worry if halimbawa may data na encoded na, then gusto nating apply ng data validation. Mga way around po tayo doon. Mamaya, didiscuss natin sa ating next worksheet. So same din, civil, ganun din. Apply lang din tayo ng data validation.
But this time, instead of 0 and 1, 0 or wala, we'll have to change it to 1, 2, 3, 4. Ganun. Then, okay. So, for our civil stats, yan, may mga options tayo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, kung may magta-type dyan ng 5, automatic reject niya ulit kasi wala tayong code for number 5.